Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalaban ng mga anak ang kanilang mga magulang at papapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa araw pong ito'y ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Esteban o mas kilala natin bilang Saint Stephen. Sino po ba ang santong ito? At ano po ang matututunan natin sa kanya? Ang santo pong ito ay ang martir ng ating simbahan. In fact, siya po ay natatala bilang kauna-unahang martir na sa history ng simbahan. Ito'y dahil siya po yung nangahas na ipaglaban at panindigan ang pananampalataya sa kabila ng pagkokondena at panguusig sa mga Katolikong Kristiyano nung panahon niya. Siya po'y kinaladkad sa plaza at doon siya po'y pinagbabato hanggang sa siya'y mamatay. Ang kanyang huling pananalita po, kanyang sinabi, "Lord Jesus, receive my spirit. Do not hold this sin against them." Marahil sa pagkakarinig niyo po nito, pamilyar po sa inyo. Sapagkat ganito din po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo habang siya'y nakabayubay sa krus, "Into your hands, Lord, I commend my spirit. Forgive them, for they do not know what they are doing." At ano po ang pinapakita sa atin ito, mga minamahal na kapatid? Patungkol po sa pagiging martir ang pinapakita sa atin. May mga tao po talaga na uusigin tayo. May mga tao po talaga na aayawan tayo. May mga tao po talaga na hindi maniniwala sa atin. Ngunit ito po ang pinapakita. Sometimes, God's will for us is martyrdom. Sometimes, God's will for us is martyrdom. Hindi man natin po gusto, subalit kailangan po nating magpakatatag sapagkat sinusubok po tayo ng Diyos kung tunay nga ba at tapat ang ating pananampalataya sa Kanya. I have heard many stories about being a martyr na dahil ginugusto nilang ipaglaban at pinaninindigan nila yung tama at totoo, nagkakaroon ng pagdanak ng dugo. Ito po yung pinapakita sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Sana po'y may prinsipyo pa rin tayo at paninindigan hanggang sa huling yugto. Alam naman natin talaga kung ano yung tama at mabuti. Alam din natin talaga kung ano yung masama para sa atin. At sana'y wag po tayong magpapatihulog po dito. Ito yung pinapakita sa ating ebanghelyo. May mga pagkakataon na tayo uusigin sa ating buhay. Ngunit sana nagpapakatatag tayo bilang Katolikong Kristiyano. Nawa po maging inspirasyon ang istorya ni San Esteban sa paninindigan natin kung ano yung tama at mabuti. Yung kanyang istorya, naging inspirasyon rin po sa karamihan ng mga martir kung kaya't sila'y nanindigan hanggang sa huli. Ang tanong, kaya rin ba natin ito? Kung hindi man tayo maging martir, ay sana'y magkaroon tayo ng prinsipyo at paninindigan.
sa ating buhay. Ating pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen.